Sa bayan ko ay sumilang, maaral ang sakdal ng inam. Cabiao High School ang pangalan, pag-asa ng kabataan. Pamilyar ka ba sa kantang ito? Well, kung oo ang sagot mo ay isa kang lehitimong mag-aaral sa Cabiao National High School. Pero natatandaan mo ba kung paano natatag ang ating paaralan na minsang naging bahagi ng iyong buhay at naging pandayan ng iyong tagumpay? Maaaring alam mo ang kasaysayan, ngunit may mga kwento ka pang dapat na malaman. Mga kwentong ngayon mo lamang maririnig. Mga bahagi ng nakaraan na magbibigay ng kasiyahan at balik-tanaw sa paaralan na iyong minahal at bumuo sa mga alaala ng iyong kabataan. Ito ang pagbabalik-tanaw sa mga kwentong Cabiao High School. Taong 1946, sa pamumuno ng dating superintende na si Ginoong Mariano R. Guevara, sa suporta ng mga mamamayan ng Cabiao na pinamunuan ng dating alkalde na si Mayor Pablo P. Aligada, ay naitatag ang Cabiao High School. Pagkatapos ng ikalawang digmaan, taong 1945, ay napag-isipan na magpatayo ng paaralang sekundarya ang bayan ng Cabiao upang hindi na dumayo pa sa kabanatuan ang mga nais magtapos ng secondary education. Sa pagsisikap ng dating acting Mayor Nieves Pablo Suva, nakabili ng lupang mapagtatayuan ng Cabiao High School sa pangangalaga ni Aling Licia. Ang napiling lugar ay tinatayang nasa mahigit na 6 na ektaryang lupa na nasa hangganan ng mga barangay Natividad South, Natividad North, Polillo at Palasinan. Hinanap namin ng ilan sa mga tao na naging bahagi ng pagkakatatag at kasaysayan ng Cabiao High School. Narito ang kanilang mga kwentong Cabiao High School. Isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa mataas na paaralan ng Cabiao ay si Mariano Guevara. Siya ang kauna-unahang punong guro ng Cabiao at nagtatag ng paaralan. Nahanap namin ang isa sa mga anak ni Mariano Guevara. Ibinahagi ng anak ni Mariano Guevara ang nalalaman niya kung paano naitatag ang Cabiao High School. Narito ang kanyang kwento. Marami daw kamag-anak dito na mga tao dito na hindi nag-aaral. Kaya parang gusto niya magkaroon ng eskwela. Kasi yung lolo ko, kinuha yung mga kamag-anak sa Rayat, dinala dito dahil dati puro lang ito, puro mga lahat. Bukod dito dating nag-ano yung homestead nila ito. Dinala yung mga kamag-anak dito. Wala alam, hindi nag-aral. Nagpusiga yung father ko na makapag-aral sila lahat. Yung mga underprivileged. Yun ang inanong father sa amin. Sa aming patuloy na pakikipanayam sa anak ni Mariano Guevara, nabanggit niya rin ang pamamaraan kung paano naitayo ang Cabiao High School noon. Yung mayor. Yung mayor. Silang dalawa. Ang problema yung lupa. Sabi ng father ko, merong isang kamag-anak na may lupa. May kaya naman. Tapos meron pang isang mayaman dito, ang pangalan Disyang. Sabi ng father ko, paano makakuha sa Disyang? Kaya na yun, mga kutrado yun, tsaka hindi mapagbigay. Tinawag si Aligada, yung mayor. Yung si Aligada kasi, yung mayor na matapang dito. Kung anong sabihin nun, sunod yung lahat. So, kilala ng father ko yun, pinatawag, sabi nung Aligada, tawagin si Disyang ngayon. Tapos tinawag. Ano pang problema natin? Kailangan natin ng lupa. Noon pong araw na yun, nabago yan Puro, patambakan ang, sabi nung tatang ko. Patambakan para, yun, yung nabago, naging, lumaki ang patag na lupa. Tapos, yung ibang kilala ng father ko, nag-donate. Wala po ba ibang paaralan dito? Wala, ilang Cabiao High School. Isa lang. Nung ano kasi yung bahay namin nito, Sa ilalim daw po. sa ilan nag-eskwelahan dito. Tsaka dun sa kanyang kapatid, bahay dito, sa ilalim ng paaralan. Kaugnay nito,
Naikwento rin niya kung ilan lamang ang bilang ng mga guro at mag-aaral noon sa Cabiao High School. Konti lang po, isang classroom lang ang una eh. Sa classroom. Ibig po sabihin, building. Hindi po na Hindi pa malaking building, sa maliit pa lang. classroom na po talaga. Sino po ako ng teacher niyo? Ay, tatang ko. Tatang po talaga. Tatang ko talaga na. Opo, kasi siya ang nagtaguyod, siya na po nagtaguyod. Siguro. Ang tatang ko walang tigil sa pag-aaral yan. Maski na baka sa Baguio dito yan, pag walang time na kailangan may ginagawa every time. Sa pagpapatuloy ng aming pakikipagkwentuhan, ay nalaman din namin kung anong subject ang itinuturo ng kanyang ama noon sa Cabiao High School. Noong po history, nagkasabi na sino kapatid ko, teacher niya si tatang niya, si tatang, kanya kailangan magaling sa history. Kanya kapatid ng dulo ko, yung panganay namin, Madre. Tapos yung teacher din yun. Tapos yung panganay, si Lucia, teacher din yun. Tapos yung bunso namin, DepEd supervisor din. Teacher pa rin. Sino po? Erlinda, yung bunso namin din. Apo. Hindi maikakaila. Pag ang education ay number one source to improve yourself. Kung wala ka edukasyon, napakahirap mag-advance. Kailangan mag-aral. Yun din ang gusto namin. I think, nakuha nila yung ibig sabihin ni tatang, go to school, have education, you'll progress. Very hard to progress without education. The children should be inspired to have education. With education, you already have an instrument to be fighting your own. Ikaw wala. Hindi lamang kwento ng pagkakatatag ang inyong dapat na malaman. May mga iba't ibang karanasan at pagbabalik-tanaw rin ang mga naging bahagi ng Cabiao High School. At isa na rito, ang mahusay na guro, walang iba kundi si Binibining Mercedita Bernardo. Sa aming patuloy na kwentuhan, inilarawan niya ang Cabiao High School noon. Okay naman dahil siguro alam niyo naman ang principal no, si Mrs. Abes. Alam niyo naman kung gaano ka si Mrs. Abes. Napakahusay na principal. Disciplinarian. Kanya ang mga estudyante, pati ng mga teachers, gano'n na lang. Nakaiba talaga ng mga time na yun kaysa ngayon. Busy ang mga bata ng mga panahon na yun. Hindi usong alapang ang gadget. Oo. Wala pa siguro kami, may 20 na ba kami, no? Konti lang. Per section, mga 50, ganon, 40, 45, ganon, 50. Naibahagi ni Miss Bernardo ang natatandaan niyang halaga ng sahod ng mga guro noon. 180 lang yata. Oo, 180. Tapos, nag-aano pa kami na yun, maging 212, 200, 212, ganon. Ayon kay Miss Bernardo, mula pa man noon ay aktibo nang nakikilahok ang Cabiao High School sa larangan ng sports at iba't ibang kompetisyon, lalo na sa pagsali sa isang music contest na hindi niya malilimutan. Dumadayo kami sa Kwan. Ang kaano natin Ugapan, yan Piñaranda, General Tino, yan ang kaano natin. Maski na dito din sa loob ng campus, pagkalinggo ng wika, may contest, ganon. O pagka rin, Christmas season, ganon. Yung last week ng school ng December, merong contest din. Natatandaan ko, doon ako tuwan-tuwa Group singing contest. Bisection ba nga yun? Bisection. Nailahad din ni Miss Bernardo ang pamamaraan niya ng pagdidisiplina noon. Kung ano order, sasabihin mo lang ng ganun, well-disciplined naman mga bata, sumusunod. Yung mamalo, yung hindi. Tsaka yung magsalita ng masama. Pangalawang magulang mga guro, hindi ba? Sinasabi naman nila yun Kung ano sila ngayon, yun ang part kami noon. Ako rin naman sinasabi ko sa kanila, hindi ko rin sila malilimutan. Kasi part din sila ng mahabang panahon ng aking pagtuturo. Part sila ng buhay ko. Sila rin ganun din. Saka iba talaga ang mga bata ngayon. Diyos ko, sa paglilinis lang.
Kung di pa nila makalimutan, meron kaming ICA period, meron kami rito sa community. Yung likod ng main building na yon, natatanda ko sa akin nabigay yun eh. Diyos ko, ang tanim namin doon eh, mga yung papaya. Tapos nung dumaan pa yung time ni Marcos, yung Green Revolution. Kilala naman itong Nueva Ecija sa mga taniman, mga ganon. Yung mga kamatis na yun, mga bata, sa dami. Yun naman sa ports, hindi nila makalimutan. Ako, Diyos ko, kaming nandini sa, yung kasing main building yung parang H ba, letter H. Dalawa rin sa gilid. Pero magkakadikit yun, H lang, dalawa rito. Diyos ko, yung mayora na yan. Diyos ko, tinan mo, anak ng mayor. Nagluluto, pang Florwax dun. Magluluto ka ng sarili mong Florwax. Magluluto ka ng red cement. Ng anong tawag dito? Ng kandila. Tutunawin mo yung kandila. Lalagyan mo ng red cement. Tapos papahid mo sa yung mayora na yan. Nagpapahid yan ng Florwax. Pagka naman may expected na bisita, siyempre, piprepare mo yung ground na yan, yung building na yan, pati na yung pagtuturo mo. Kasi anytime, pwede kang pasukin ng Pag dumating na yung bisita na yan, siyempre, malalaman mong dumating. Naku, meron na sasabihin, dumating na yun, labasan na yung mga cleaner mo for the week. Bubunutin na, bunot ha? Binubunot ng paa nila yan. Sila tuwan-tuwa, makintab doon yung flooring na yan. Kahoy yan. Hindi naman katulad ngayon na kuwan. Yun ang hindi nila makalimutan. Pakintaban daw kami doon. At yan ang mga makukulay na karanasan ni Binibining Bernardo na hindi na mawawala sa kanyang isipan. Lumipas man ang mga dekada at magpalit man ng kulay ang kanyang mga buhok. Hindi rin kami tumigil hanggat hindi namin nalalaman kung paano ang naging buhay ng mga mag-aaral sa Cabiao High School. Hinanap at pinaunlakan kami ng isa sa mga officers ng alumni ng Cabiao National High School na si Ginoong Patnubay Relucio. Ibinahagi niya kung anong taon siya gumraduate sa Cabiao High School at kung magkano ang natatandaan niyang sahod ng mga guro noon at kung ilan silang section at kung anong curriculum sila noon. March 22, 1962, nag-graduate kami sa high school. Ang mga teacher nung araw, sumusweldo lang, pinakamataas sa sweldo, kahit na UP graduate ka, 173 pesos a month. Mataas ka ng teacher nun. Nagbabayad kami ng 10 pesos ang tuition fee namin. Doon kinukuha ang sweldo nila. At kami, ala pang 400 ang population ng Cabiao High School. Kami, dalawang section lang kami, 88. Section 1 and 2. At saka yung klase namin, meron tinatok na vocational technical at saka college preparatory. College prep ako, yung section 2, vocational technical. Yung mga agriculture, kahit na rin ba may agronomy, may mga gardening, at saka lang yung stage sa bukasyon, yung SOTO. Nabanggit rin niya ang makasaysayang forge, ang kauna-unahang gusaling na itatag sa Cabiao High School na naging saksi sa lahat ng matatamis, mapapait at hindi makakalimutang alaala ng mga mag-aaral noon. Bihagdanan sa bungad, iikot yun, paikot. Kaya tsaka ganun lang yan. Tsaka yung flag ceremony dito sa harap. Ang principal office sa kaliwa, sa kanan, mga classroom na yun. At hindi mawawala sa kanyang alaala ang mga uniform o mga isinusuot ng mga mag-aaral sa Cabiao High School at kung paano ang buhay ng isang mag-aaral. Wala, nakabakya kami. Ako hanggang 4 years old lang. Naka-short pants ako. Lahat naka-long pants. Mahirap ako. Ang t-shirt ko, 2 lang. Pagdating ko sa bahay, lalabang ko, tapos pinabukasan, nakababad na yan. Napag-alaman din namin sa kanyang salaysay ang pagkakabuo ng pathway. Buo na yun. Ginawa yun ng first batch through ingang pinors ni ex-mayor Aligada. Pero kinagagalit ng mga tao dahil 1% ng harvest ng farmers talagang inukol dyan sa high school. Pero ngayon, kung tutusin mo siya ang legacy ng high school. Kung wala si Aligada at saka si Mariano Relucio Guevara, walang high school. Binalikan din ni Ginoong Relucio ang mga ginagawa nila noong sila ay nag-aaral pa sa Cabiao High School. Abay, aral ng aral,
Pagka lunch, ako'y walang libro. Inaarkila lang ang mga libro noon. Kung late kang nag-enroll, wala kang makuha ng libro. Kung mayaman ka, kung may pera ka, sila ang unang makakarakila ng libro, kompleto sila ng libro. Pag weekend, hindi naman ako ng mga libro. At saka pagka mga naglalaro sila, ako'y pagka mga recess, hindi naman ko libro, nagbabasa ako. Isa pa sa mga hindi makakalimutan di umano ay ang mga pagsubok na naranasan nila noong sila ay nag-aaral pa. Well, ang struggle yun talagang kahirapan. Yung mga, kumisa mga short pants namin, yung katsanang harina, pinapuputing pilit ang magulang. Ay, hindi nakarasisigil na, short na yon, pinapuputi. At saka yung pagkain ng manok, kahit mayaman sila, yung pinag-isupot ng manok, ginagawang polo yon. Alang supply mga bata. Yung mga maliliit na pencil, kahit maliit, nalagyan namin ng, tinudugtungan namin ng mga papel para magamit namin, ganyang kaliliit. Yung mga may mga supplies, mga klase namin, yung mga pinagsobrahan nila, hinihingi namin yon. Lalagyan namin ng papel dito para tumaas siya, para makapagsulat kami. Walang ballpen, walang ano. Kami PMT sa high school, Preparatory Military Training. Nagmamarch kami tulad ng ginagawa yung ano, yung talagang training ng military. Meron kaming colonel, meron kaming lieutenant. Panahon namin, hindi ka makakapag-exam kung wala kang promissory note. Oo, 10 pesos ang bayad mo monthly. 10 pesos, napakahirap hanapin ng pera. Kadaming naghihirap ng alang maibayad ng 10 pesos. Maniwala ka talaga. Sa bahagi ng aming panayam, hindi maiwasan ni Sir Pat na maging emosyonal nang maitanong kung ano ang naging bahagi ng Cabiao High School sa kanyang buhay. Kaya ako'y malapit sa high school. Utang ko ang pagiging edukado ko diyan. Masyado ko emotional dahil mababait ang mga teacher. Talagang nagpapasalamat ako dahil natuto ko diyan. Masyadong... At saka ako diyan, di alam nila, yung mga principal diyan, kinakausap ko, marami batang hindi pumapasok, hindi ko makain. Sabi ko, akin yung lugaw, hati tayo ko yung tricycle. Kasi yung mga iba hindi pumapasok, bibigay ko ng, sabi ko, kami ni Ma'am Monica, nila Sir Joaquin, Sir, hati na lang tayo. Ikaw yung sa arroz caldo, ako yung pamasahe. Ganun. Mga ilang estudyante yan, hindi lang nakakaalam yan. Sa huli, kahit anuman ang marating mo sa buhay, patuloy ka pa rin magbabalik loob. But wait, there's more! Nakapanayan din namin ang anak ng kauna-unahang utility ng Cabiao High School. Siya ay si Bienvenido Texon o mas kilala natin sa tawag na Tata Bobby. Ibinahagi ni Tata Bobby ang kwento sa likod ng pagpasok ng kanyang ama bilang janitor sa paaralan at ang dahilan kung bakit siya nakapasok bilang isang utility sa Cabiao High School. Yung tatay ko pa noon, siyang kauna-unahan ko dyan janitor. Panahon ni Bugarin. Pagkayari noon, napalit yung kapatid ko. Nung mapalit ako, 87 eh. Marami ko nabutan principal dyan. Nakalabili mo na yata principal na ako. Si Ma'am Galang, Camacho. Camacho naman, panahon ni Camacho, noon nag-iba yung building dyan. Yung ports. Pagkari ni Camacho, ang pinalit, si Dadignon. Dadignon naman, mahigpit din yun. Ang stage pa lang noong una, inabuta ko dyan yung dito pa lang. Sumunod, nagtayo na stage doon sa kabila. Doon nag-graduate na yung mga estudyante. JS, kung ginaganap. Kaya kami, pagkadating na ng JS, ipuwet kami. Kasi, nabantay namin estudyante. Hanggang sa alas 4 naman ng kwan, hindi pa uwi kasi yan eh. Naibahagi rin ni Tata Bobby kung ano ang dating mukha ng Green Hills. Hindi. Yan na yun. Tsaka yung dito. Dati playground ito eh. Laruan ng mga baseball, ganyan. Ngayon, ala na nga matayuan. Yung dinonate na ako na yan, tinayo na ng building.
Si Ma'am Tomas muna yata bago si Ma'am Galang. Yung Ma'am Tomas na yun. Doon naman nagmula yung paglilettery ko sa akin, yung panahon ni Ma'am Tomas. Sa akin na binigay, kung marunong kaya kang magkuhan, ikaw na ikang gagawa. Yun, taon-taon na ako na ang kumuha. Isang pagpapatunay na dahil sa Cabiao High School ay maraming tao ang natulungan upang maiangat ang kanilang pamumuhay at madiskubre ang kanilang talento. Uy, sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas. Kilala mo ba siya? Post dito, post doon. Siya ang batikang litratista noon na umiikot sa Cabiao High School. Kilala mo na ba siya? Pwes, kung hindi pa, makikilala mo na ang kwento niya. Siya ay walang iba kundi si Juanito A. Zerezo o mas kilala sa tawag na Kuya Nitoy. At narito ang kanyang kwento tungkol sa Cabiao High School. Nag-umpisa po ako sir dito mga 1989, mga August 16, 1989 sir. 1989, 15 pesos yung 3R, dalawang kopya yon. Tapos yung wallet size, parang 5 pesos ang isa nun. Bali, 10 piso yung dalawang wallet size, pero yung 3R, 15 pesos lang sir nung araw. Inalala rin niya kung ano ang mga paborito niyang spot sa Cabiao High School na gawing background para sa kanyang mga larawan. Ito sa may Libis, kasi nung araw kasi dito sa may Libis, may mga puno ng yung parang halaman ng yung kawayan, yung pabilog siyang ganon. Yun, doon ang gustong-gusto ng mga estudyanteng nagpapapicture kasi nga walang gaanong tao kasi diyan sa may gitna ng sa flagpole nung araw, sa mga bench, ayaw nila kasi nahihiya sila. Kaya ang madalas nilang pinagpipicture dito sa Libis. Dito pa, kasi malinis tong Libis nung araw eh. Ang natatandaan ko, yung mga lalaki, mga nakamaong, tapos sa pantas nila, kahit na anong kulay, tapos yung mga babae naman, nakapalda sila ng kulay blue, tapos ang pantas nila, kahit anong kulay din sir, wala pa sila mga blouse na kulay puti. Binanggit rin niya kung gaano siya katagal na naging litratista sa paaralan. Bali, 22 years kasi uminto na ako noong 2011 kasi nauso na yung mga digicam. Tapos yung cellphone na di-camera, yung N70, tsaka N73, tsaka hindi ko matandaan yung isa, di-calas. Bali, 3 yung nauso. Ayun, humina na yung mga kita ng mga photographer dito. Nagbigay din siya ng sarili niyang pananaw sa kahalagahan ng pagpapakuha ng larawan noon. Siyempre, isang malaking bagay na souvenir yung pagpa-picture eh. Lagi ko nga sinasabi sa mga estudyante, inikahit ko nga sila na hanggat dito ako, dito yung mga photographer, sabi ko sa kanila, magpa-picture sila. Hindi naman sa sinasabi ko para kumita kami. Para pag alis nyo dito sa Cabiao, meron kayong mga souvenir. Yun ang sabi ko sa mga estudyante. Binalikan din ni Nitoy ang kwento ng tinatawag na Libis ng Pag-ibig. Kasi kaya tinawag nilang Libis ng Pag-ibig kasi pagka pumupunta ako dito sa may Libis, mahilig kasi sila nagpapapicture dyan sa Libis sir. So, nakikita namin yung mga estudyante nakahilera sa may ilalim ng puno ng ng parang kawayan yung pabilog, di ba kung natatanda mo sir, tsaka may mga santan. May nakikita kami mga estudyante, mga nakaupo, partner. Kaya magmula nun, tinawag nilang Libis ng Pag-ibig. Sila lang na nagtawag nun mga estudyante. Kasi nga, akala nila yung mga estudyante, may mga nagdi-date. Ayun. Pero wala naman kami nakikitang gano'n, nakaupo lang sila. Kaya lang, siyempre, may misinterpret lang ng mga estudyante. Kaya akala nila, nagliligawan. Kaya yun, Libis ng Pag-ibig na tawag. Hanggat dito kayo sa Cabiao High School, magpakuha kayo naman po para pag alis nyo ng Cabiao High School, mayroon kayong souvenir. Kasi minsan lang sa buhay ng isang tao yun eh. Kaya ang sabi nga nila pagka nagpo-post ako ng picture noon, pag hindi daw nagpa-picture sa akin, parang hindi daw sila graduate daw ng high school. Ibinahagi rin ni Kuya Nitoy ang naging kontribusyon ng Cabiao High School sa kanyang buhay bilang isang litratista. Maganda yung naging alala ko kasi pati ko nalungkot noon eh. Nung akala ko, habang buhay na ako magpipicture dito, na habang buhay ko makikita yung mga estudyante, iba-ibang estudyante, mga teacher, napakalaking kawalan sa akin. Maging din siguro sa mga photographer. Kaya yun, nalungkot ako talaga. Ang laki-laki ng pagkakalungkot ko nung nahinto ako sa pagpipicture. Ang larawan ay isang napakahalagang alaala na hindi mo makakalimutan. Sa pamamagitan nito, maibabalik mo ang mga alaala
ng kahapon. At ito ang mga kwentong ngayon nyo lamang nalaman. Mga istorya ng iba't ibang tao na naging bahagi at inspirasyon ng Cabiao High School mula noon hanggang ngayon. Mga alaalang babaunin at itatanim sa puso ng bawat isa. Patuloy na magiging pandayan ng dunong, husay at galing ang Cabiao National High School mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang henerasyon. Ako si Mona Liza A. de la Cruz at ito ang Pagbabalik Tanaw sa mga kwentong Cabiao High School.